So tayo po ngayon ay darako sa ating pong pag-aaral, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita as I promised. So this 3 consecutive Sundays ay pag-uusapan po natin ang incarnation o ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, when we do that ay pag-uusapan natin yung events about the birth and early childhood ng ating Panginoong Jesucristo. So we will do the same also today, which is the last installment because this week will be the celebration of Christmas, no? So pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral this afternoon, God's inevitable plan. God's inevitable plan. So ang text po natin ay Matthew chapter 2, verses 16 to 18. Matthew chapter 2 verses 16 to 18. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia translation. 16. Nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya'y labis na nagalit. At pinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, verse 18, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Palayan ng Panginoon ang pagbasa natin sa kanyang mga salita. Christmas is just around the corner. Bising-busy na ang maraming mga tao. Maaring kasama tayo dyan sa pagbili ng mga regalo, paghahanda para sa ating mga pagkain sa gabi bago dumating ang araw ng Kapaskuhan. Bising-busy rin ang marami sa pagdating ng mga Christmas party. Siguro nagsisimula pa lang ang iba. Marami pang aatinan sa mga susunod na araw. Yung iba ay nagpaplano na ng kanilang mga out-of-town travel, visiting relatives, etc. Napakaraming tao ang talagang nagsasaya sa mga araw na ito. Katulad nga ng sinabi ni Andy Williams sa kanyang Christmas song, it is the most wonderful time of the year. Para bang ito lang yung wonderful time sa year. The rest hindi, ano. Masyadong highlighted ang Christmas. Masyadong joyous ang occasion na ito. Siyempre, pag tinanong mo ang mga tao sa paligid mo, bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng Christmas? Laging ang sagot na maririnig ninyo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak. May tama naman, yung sagot na yon. At hindi natin pagdedebatihan kung December 25 nga ba ipinanganak ang Panginoon o hindi. I personally do not believe that December 25 is the exact date. Sapagkat hindi naman sinabi sa Biblia kung ano yung eksaktong panahon, dinescribe lang yung mga kaganapan sa paligid ng araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito marahil yung dahilan why so many people or even scholars believe na probably summertime. Pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo around March or April, but not December. Hindi natin pagdidebatihan yan. Yung iba nga hindi nagse-celebrate ng Christmas. No? Pero mahalaga na dapat pare-parehas tayong naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nanatiling sanggol. Totoong ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, at dapat nating alalahanin lagi yan. Pero wag nating kalimutan, hindi na natiling sanggol ang ating Panginoong Jesucristo na para bang bumabalik siya sa pagiging baby pag December 25 na. At wag din nating kalimutan na hindi lahat ng pangyayari sa palibot ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo joyous. Hindi lahat ng pangyayari na napalibot sa kapanganakan at pagkabata, pagiging toddler ng ating Panginoong Jesucristo ay mabuti. May mga masasama at masasakit
na mga pangyayari at katotohanan na pumapalibot sa pagiging bata ng ating Panginoong Jesucristo. So, ngayong hapon, let's pause for a while and let's consider na ang ating Panginoong Jesucristo, totoong hindi siya nanatiling sanggol at nung siya'y lumalaki na bilang bata, napanganib din ang kanyang buhay. No? Because evil people tried to murder him. So gusto ko pong i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayon na bagamat may mga tao, may mga pangyayari na masama na gustong kumitil sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, nothing in this fallen world can frustrate the plan of God to redeem sinners. Wala pong anumang pangyayari, walang sino man, gaano man sila kasama sa ibabaw ng mundo na ito, ang maaring pumigil sa plano ng Diyos na tumubos o magligtas ng mga makasalanan. So dalawang bagay po yung gusto kong i-highlight from this passage. Number one, even the vilest evil cannot restrain God's sovereignty. Kahit yung pinakasukdulan sa kasamaan na pangyayari or even characters or people, hindi kayang pigilan ang pagiging soberano ng Diyos. Pangalawa, even the deepest sorrow cannot ruin God's integrity. Kahit yung pinakamapait at malungkot na karanasan, hindi kayang wasakin ang pagiging pagiging faithful or katiwa-tiwala ng Diyos na ito. So tingnan po natin yung una. Even the vilest evil cannot restrain God's sovereignty. Nakakalungkot pong pansinin, but nobody can deny that the first coming of our Lord Jesus into this world, masyadong commercialized, no? Masyadong ginawa ng business. Okay? Ang Christmas ay source na ng pera ng maraming mga businessmen. Yung panahon dapat na dahilan para magdiwang at magsaya ang mga tao ay ginagamit na para maging sentro sa marketing. Diba? Makikita mo sa television, makikita mo sa newspaper, sa social media. Ang Christmas ay ginugroom na lagi yan ng mga business people para pagkakitaan ng pera, dagsain ng mga tao. Wala na silang pakialam kung magta-traffic sa EDSA. No? Basta yung last week na yan, bago mag-Christmas, mag-a-announce na yan ng 50, 75%, 80% discount. No? Para dagsain na ng mga tao at para kumita sila ng maraming pera. So the occasion has become a center for market. While people all over the world celebrate, yung mga business people na ito, they are planning their strategies on how to get money from people. So yung mga tao na, okay, makukuha ko na yung 13th month ko, 14th month ko, bonus ko, okay? Ang lagi isipin, paano ko siya gagastusin bago dumating ang araw ng Pasko. At ang mga businessmen, gumagawa sila ng paraan para gastusin mo yun. No? At mapagkakitaan nila. So that's very sad. And I'm really curious, bakit ang mundo na ito, humihinto lagi sila dun sa pag December 25, yung kapanganakan ng Panginoon. Hanggang doon na lang no? Na ang Panginoon ipinanganak. Baby. No? Kaya nga sabi ko kanina, nagiging baby ang Panginoon lagi pag December 25 And that's one of the, I think, problematic points when we turn biblical historical events into reasons for celebration. Hihinto na lang tayo doon, hindi tayo nagmo-move on Pero dito sa ating pag-aaralan ngayon, hindi na baby ang Panginoon, hindi na siya infant. Most probably he's a toddler, 2 years old, 3 years old probably. At kasama po ito sa ni-record ng Diyos sa Biblia para maging bahagi ng kanyang plano ng pagliligtas ng mga makasalanan. Bakit pagka dumarating yung December 25, hanggang doon lang tayo sa ipinanganak ang Panginoon, nagpakita ang mga anghel sa mga pastol, dumating ang mga pantas,
and so on and so forth. Tapos naputol na. Kasama po sa kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong isang masamang hari ng pangalan ni Herodes na nagplano na patayin ang batang si Jesus. At dito makikita po natin ang ilang mga mahalagang bagay, no, na dapat nating pansinin, dapat matutunan din natin. Una, tingnan muna natin yung the intention to locate the child Jesus. The intention to locate the child Jesus. Bahagi po ng record patungkol sa paglaki ng ating Panginoong Jesucristo as a toddler na ipinreserve dito sa record na ito. Ang kwento patungkol sa isang masamang hari ng pangalan ay Herodes na gustong patayin ang batang si Jesus. Ngayon ang tanong, bakit gustong patayin ni Herodes ang isang inosenteng bata? Siguro hindi natin pwedeng sabihin sa lahat ng bata na inosente sila because lahat naman ng tao kahit bata pa, makasalanan na tayo eh. Pero pwede nating sabihin patungkol sa Panginoon na siya inosente. Bakit? Sapagkat talagang siyang walang kasalanan. Okay? The Lord Jesus was totally innocent. Pero bakit gusto siyang patayin ng Herodes na ito? Kilalanin natin ng kaunti kung sino si Herodes. Si Herodes ay kilala sa kasaysayan bilang Herod the First or Herod the Great. No? So mas kilala siya sa mga pangalan na yan. At actually, si Herod ay hindi po hindi siya Benjamite, hindi siya taga-Juda, isa siyang Idumean. Pag sinabing Idumean, pag tinrace mo yung history, hindi po siya kasama sa mga anak ni Jacob o kasama sa lahi ni Jacob, kasama siya sa lahi ni Esau. Iba kambal yun, no? Jacob tsaka si Esau. Alam natin na pinili ng Diyos yung lahi ni Jacob para pagmulan ng lahi ng ating Panginoong Jesucristo. And also part of that generation were the kings of Israel. Si Herod po ay galing sa lahi ni Esau. So ibig sabihin, hindi po siya descendant ni David at hindi po siya karapat-dapat na maupo sa trono para maghari sa bayan ng Israel. So bakit siya tinawag na hari? Dito, sabi sa kasaysayan, he was appointed by the Roman government para maging pinuno sa Judea in behalf of them. So si Herodes po ay isang puppet ruler. Okay, hindi siya rightful heir to the throne kasi hindi naman siya galing sa lahi ni David. So isa siyang puppet ruler. Inilagay siya doon ng Roman government because at this particular point, okay, ang bayan na ito ay nasa ilalim ng rulership ng Roman Empire. Pero kung kikilalanin mo mabuti si Herod, he was not really, hindi natin pwedeng sabihin hindi siya pangkaraniwang tao. Under the Roman Empire, kinilala si Herod bilang King of the Jews. Okay? Kinilala siya. He was duly recognized as the King of the Jews. And probably, this is the reason why he was deeply bothered nung narinig niya yung mga pantas, kasi sa previous verses, makikita mo, dumating yung mga pantas from the east. Na karating kay Herod yun. Tapos ang tinatanong pa ng mga pantas dun sa Matthew chapter 2 verse 2, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Siyempre, kung ikaw si Herod, ikaw yung King of the Jews eh. Tapos nandito may mga foreigner, na tinatanong kung saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. So siyempre, isipin mo na itong ipinanganak na ito, darating ang araw ay i-challenge ang iyong karapatan sa trono. Ganun lang naman ang politika. His position is now being threatened. Siyempre, natural lamang para kay Herod na maging anxious. Kasi kung mayroong ipinanganak na hari ng mga Hudyo, darating yung panahon, hindi na magiging secure ang kanyang pagiging King of the Jews. Ganun pa man, si Herod, isa sa mga bagay na kapansin-pansin sa kanyang katangian, bago po siya naging King of the Jews, na puppet ruler,
under the Roman Empire, he was a great leader. Actually, by the age of 25, naging military governor siya ng Galilee. Ang efforts po niya ay napansin ng mga kilalang Romano na tumulong sa kanya para makuha niya ang posisyon na ito. So basically, he earned his way to the throne. Pinaghirapan ni Herod to. Kaya hindi natin pagdududahan yung takot, pangamba sa puso niya na baka agawin yung trono sa akin. Pinaghirapan ko to. No? Hindi ako papayag na basta-basta kuhanin ito sa akin. Pero bukod sa magaling na military leader itong si Herod, isa pang bagay na medyo umaangat, no, sa kasaysayan patungkol sa kanya, notorious siya for being ruthless when it comes to opposition. So hindi lang po sensitibo si Herodes patungkol po dun sa mga may kinalaman sa kanyang pamumuno bilang hari, kundi ayaw niya rin yung may mga tumututol sa kanya. Ayaw niya rin yung may mga lumalaban sa kanya. Sabi ng isang istorya ng pangalan ni Josephus, sinulat niya na si Herodes, there was once upon a time, pinatay niya yung kanyang sariling asawa ng pangalan ni Mariamne at maging yung ilan sa kanyang mga anak para panatiliing secured ang kanyang pagiging hari ng mga Hudyo. Ganun siya ka-notorious pagdating sa opposition. Kahit asawa niya at mga anak niya, pinapatay niya lahat para wala nang maging kaagaw sa kanyang trono. So why would a toddler cause such great distress to a powerful king? Diba ang tanong natin? Diba, ano magagawa ng isang bata, no, na hinahanap na hari ng mga Hudyo, ng mga foreigner na ito, laban sa kanya na matagal ng hari? Binigyan tayo ng clue ni Mateo. Ito po sa kanyang record. Ipinakita niya sa atin na yung totoong hari ng mga Hudyo, hindi lang basta hari, yung darating na hari ng mga Hudyo ay isang Mesyas na hari. Okay? Doon sa Matthew chapter 2 verse 4, ganito nakasulat, nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung nasaan isisilang ang, hindi niya sinabing hari, ang sabi diyan, saan isisilang ang Kristo? Alam ni Herodes ang significance ng salitang Kristo sa mga Hudyo. No? Kaya very unusual tong verse na ito eh. Bakit? Kasi after na malaman ni Herod na may mga dayuhan, no, na nagtatanong-tanong sa mga tao kung saan pinanganak ang hari ng mga Hudyo, hindi niya pinatawag yung kanyang mga generals. Wala kang makikita sa kwento na pinatawag ni Herodes yung mga generals. Para ano? Para suyurin ang kanyang sinasakupan at hanapin yung hari ng mga Hudyo. Hindi yun ang ginawa niya. Anong ginawa niya? According to this text, ang tinawag niya yung mga pinuno ng religion. Bakit hindi generals ang pinatawag ni Herod? Bakit priests, scribes, mga experts ng Jewish religion? Ako naniniwalang religious si Herodes. No? Pero bakit yun ang pinatawag niya? Yung mga leaders ng religion para i-confirm kung saan yung eksaktong lokasyon kung saan ipinanganak ang totoong hari ng mga Hudyo. Bagamat hindi siya religious, hindi siya naniniwala sa mga sinasabi sa salita ng Diyos, naniniwala si Herodes na mayroong hinihintay ang mga Hudyo. At yun yung sinabi niya na saan isinilang ang Kristo. Sapagkat ang salitang Kristo, yan din ang ibig sabihin ng salitang Mesyas. Itong ipanganganak na o ipinanganak na sanggol na ito o toddler na ito was not simply the real king, hindi lang siya ang totoong hari. Siya rin ang magiging Mesyas na hari na magiging bantog sa lahat ng Hudyo. Isipin mo na mabuti. Magiging very popular Messiah King. Itong ipinanganak na bagong hari ng mga Hudyo. Ina-anticipate ito ng mga Hudyo. So kung matutuklasan ng mga Hudyo ito o magpapakilala sa mga Hudyo na ito, ako ang Mesyas,
Para kay Herodes, hindi lang ito katapusan ng kanyang pagiging hari, baka maging katapusan na rin ng kanyang buhay. Kaya matinding epekto kay Herodes nung balita na ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Kaya ginawa niya ang lahat ng pwede niyang gawin para hanapin kung saan siya ipinanganak, kung saan siya matatagpuan. Hindi siya nagsayang ng pagkakataon sapagkat alam niya na ito lang ang pagkakataon para mapigilan niya na hindi lang matapos ang kanyang paghahari, kundi matapos din ang kanyang buhay. Kaya yung pinanggagalingan ni Herodes, why he wanted to locate. Pero tingnan natin yung susunod. He failed in locating Jesus. So, anong sumunod? The plot to eradicate the child Jesus. Hindi niya mahanap kung nasaan. So, gumawa siya ng paraan, sistematikong paraan, sabihin na natin, para matiyak na mapatay si Jesus. So, nangangapa sa dilim si Herodes. So, pagkatalam natin sa kwento yung mga pantas, usapan nila, di ba, babalik kayo sa akin pagka nakita nyo na yung hari ng mga Hudyo. Tapos, di ba, sinabi niya pa na sasambahin ko din. Ano sabi ng kwento sa atin, di ba? Sinabihan sila ng anghel na huwag na kayong bumalik. Kaya hindi alam ni Herodes kung saan yung eksaktong lugar kung nasaan yung child Jesus. Ito yung ginawa niya. No? He resorted to his final plan para matiyak na mapapatay niya ang batang si Jesus na ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Inutos niya na imasaker ang lahat ng mga bata 2 taong gulang pababa. Imasaker. Genocide. Diba? What could be more despicable than mass murdering little children? Pero ito na yung kapit sa patalim na pamamaraan ni Herodes. No, dahil napaglinlangan siya, no, na dadaya siya ng mga pantas na dapat ay magtuturo sa kanya sapagkat natuklasan nila kung saan nandoon ang batang Jesus. Hindi bumalik sa kanya, so he was desperate. Kailangan kong malaman na mapapatay ko ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So, ang napag-alaman niya yung probably estimate ng edad. So, 2 years old pababa. Ang ginawa niya, patayin niyo lahat ng mga 2 years old na batang lalaki pababa para madamay na yung Jesus na ito kahit hindi natin alam kung nasan siya talaga matatagpuan. Nakakapanginig ng laman ang bahagi na ito ng kasaysayan. But this is part of the event surrounding the childhood of Jesus. Diba? Hindi natin pwedeng lalagpasan lagi ang kwento na ito eh. Bakit nilagay ng Diyos yan sa record? Bakit nilagay ng Diyos yan sa nababasa natin lagi pagka pag-uusapan yung kapanganakan at pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi pa nga ng mga scholars doon sa panahon na ito, mga 20 to 30 lang naman yung mga bata na lalaki na 2 taong gulang pababa. Para bang sinasabi nila na konti lang naman yun? Siguro sa panahon natin, konti yung 20 to 30. Pero sa panahon ng Panginoong Jesucristo, napakarami na nun kasi konti pa lang naman ang population nun. Pero itong gusto kong makita natin, kahit na sa panahon na ito ng napakadilim na bahagi ng kasaysayan, pwede pa rin tayong mahikayat ng isang napakagandang katotohanan. Alam niyo po yon, God cannot be restrained even by the most wicked of sins. Hindi po kayang pigilan ang Diyos ng kahit na pinakamasamang uri ng kasamaan. It is very interesting to know that Matthew deliberately recorded na kahit po si Herodes, ipinapatay niya ang lahat ng mga sanggol na lalaki 2 taong gulang pababa. Ang Diyos, nauna pa rin sa kanya. Ang Diyos, may plano pa rin na higit sa plano ni Herodes. Doon po sa verses 13 to 14, makikita niyo po dyan na ipinreserve ng Diyos ang buhay ng batang si Jesus sa pamamagitan ng
pag-uutos kay Jose na tumakas silang pamilya papunta sa Ehipto. Makikita nyo dyan sa verses na yan. So ito yung pangyayari na ito, na pagtakas ni Jose na sinabi ng anghel sa kanya, nangyari bago pa man ma-execute ni Herodes yung pagpapapatay sa lahat ng mga batang 2 taong kulang pababa. Tingnan niyo mabuti yan. Napakagandang katotohanan na ito. Inunahan ng Diyos ang plano ni Herodes. Bakit? Kasi alam na ng Diyos ang lahat. Nakita na ng Diyos ang katapusan mula pa sa simula. At lahat ng bagay na ito, itinakda na ng Diyos. Kaya nangyari sa kasaysayan. At kasama doon ang disenyo ng Diyos na ma-preserve ang child Jesus na ito by commanding Joseph to bring Mary and the child to escape to Egypt. Mga kaibigan, there's nothing in this world that can alter what God has already decided to happen. Wala pong anumang pangyayari sa mundo na ito ang pwedeng magbago sa itinakda ng Diyos. Wala pong aksidente sa ilalim ng soberanong pamumuno ng Diyos. Sinabi ni Job dun sa Job 42:2, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na makahadlangan. Walang layunin ng Diyos na ito na makahadlangan. Kahit na sino mang pinakamakapangyarihang tao sa ibabaw ng mundo. Kahit na nga si Herodes, hari na nga. Hindi niya nagawang hadlangan ang plano ng Diyos. Pinlano na ng Diyos at idiniklara na ng Diyos na minsan magpapadala siya ng paraan ng pagtubos. At ito'y sa pamamagitan ng anak ng isang babae. Ang pinangako ng Diyos sa Genesis 3:15, tinupad niya sa Galatians 4:4. Ano sabi sa Galatians 4:4 nung dumating ang takdang panahon? Ipinanganak si Jesus. The Savior was born. And the Savior in this historical event has become a child, and he was rescued from death under Herod. Pero itong bata na ito, gusto ko pa ipakita sa inyo, bagamat siya iniligtas ng Diyos mula sa kamay ni Herodes, hindi siya nanatiling ligtas sa kamatayan. Dumating ang panahon na lumaki ang batang ito, naging adult siya, at nagsimula siya ng kanyang ministry ng pangangaral ng kaharian ng Diyos. At dumating siya sa point na hindi niya natakasan ang kamatayan sa krus. Ang pagiging soberano ng Diyos, nakita nating hinadlangan ng kamatayan ng batang si Jesus. Pero hindi hinadlangan ng soberanong Diyos na ito ang kamatayan ni Jesus sa krus. Bakit ginawa ng Diyos yan? Sapagkat yun ang plano niya sa simula pa. Na si Jesus ay magiging tagapagligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. Hindi siya mamamatay sa kamay ni Herodes, pero mamamatay siya sa kamay pa rin ng mga kalaban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus. Bakit? Kasi ito yung paraan para ang galit ng Diyos maalis sa mga makasalanan at para ang mga mananampalataya kay Jesus pawawalang sala, patatawarin at ituturing na anak ng Diyos. Kaya purihin natin ang Diyos, no? Kapagkat siya ay marunong sa lahat at kontrolado niya ang lahat ng bagay at walang kahit na anong uri ng kasamaan ang pwedeng pumigil sa kanyang plano ng pagliligtas. Pangalawa, even the deepest sorrow cannot ruin God's integrity. 20 to 30 children, napakarami na yan sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Just imagine the shock na dinulot nito sa mga magulang. Yung walang pusong pagpatay, hindi dinescribe sa atin kung paano ginawa yung pagpatay. Hindi na natin kailang alamin yung detalye. The mere fact na pinatay yung mga 2 taong gulang na lalaki pababa. Paano kung yung mga bata, o isa sa mga bata na ito ay nag-iisang anak ng isang pamilya na sabihin nating napakatagal nilang nanalangin sa Diyos na sila ay magkaanak. Tapos papatayin lang ng ganon.
Paano kung isa sa mga bata na ito ay pinalalaki sa pamamagitan ng pagsusumikap, paghihirap ng isang single parent? Paano kung yung nanay na lang ang natira at yung tatay patay na? At siya yung nagtataguyod sa batang ito, tapos papatayin na lang ng ganon. Paano kung yung bata, isa sa mga batang pinatay na yan, ay naging anak sa katandaan ng isang mag-asawa? Halimbawa, advanced years na sila, tagal nilang gusto magkaanak, nagkaanak sila, huling pagkakataon nila yun, tapos papatayin pa ng ganon-ganon na lamang. Imagine mo yung hirap at sakit, yung paghihinagpis ng mga tao na yon. Hindi po kayang ilarawan ng mga salita yung brokenness ng puso ng mga taong nakaranas nito. Ang totoo, ang kamatayan, kahit na anong klaseng forma nito, masama pa rin eh. Evil pa rin at its very core. Kahit na sabihin mo, ay namatay naman siya ng mapayapa sapagkat natulog lang siya nung gabi, hindi na siya nagising kinabukasan. Kahit na ganun yung naging paraan ng kanyang kamatayan, evil pa rin yung kamatayan na yan. Sapagkat ang kamatayan po, hindi naman kasama sa plano ng Diyos yan eh. Hindi naman kasama sa disenyo ng Diyos yan eh. Para sa tao, ang kamatayan ay nararanasan ng tao dahil sa kasalanan. Yan ay parusa ng Diyos sa pagre-rebelde ng tao sa Kanya. Pero alam nyo, kahit na pinaparusahan ng Diyos sa mga tao, kaya sila namamatay, ito pa rin Diyos na ito na nagparusa sa atin ng kamatayan, ang nangako ng pagpapala ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak. And these are the lessons we can learn from this very sorrowful event. Una, God's integrity is unshakable. God's integrity is unshakable. Ang integridad ng Diyos hindi pwedeng wasakin at hindi pwedeng lagyan ng mantsa kahit na ng pinakamalalim na nakalulungkot na karanasan na tao. Hindi ko po sinasabi na dapat ang mga Christian maging insensitive, hindi maging heartless. Normal lang po para sa atin ng, alam mo yan, mawasak ng mga nakakalungkot na karanasan na katulad nito. Maaaring di pa lahat sa atin dito nakaranas na ng mawalan ng mahal sa buhay. Pero para sa mga katulad namin nakaranas na ng namatayan ng mahal sa buhay, mabubuhay tayo na dala natin yung sakit eh. Hindi yan nalilimutan eh. Kumbaga bahagi na ng lamat sa buhay natin ang ganitong mga klase ng karanasan. Kaya hindi pwedeng sabihin, ay, we must move on and forget all about these things. Hindi naman totoo malilimutan eh. Pero dapat lagi natin papaalalahanan ng mga sarili natin na bagamat may mga ganitong mga masasamang nangyayari sa buhay natin at sa mundo na ito, ang Diyos mananatiling hindi nagbabago. Ang kanyang mga pangako sa Biblia hindi magbabago. Ang pwedeng tumulong sa atin para malagpasan natin, makapagpatuloy tayo sa buhay na, alam mo yun, minsan may mga gabing nagigising ka na lang, tapos iiyak ka na lang dahil naalala mo yung mga magulang mo na hindi mo nakasama ngayon, o mga loved ones mo na hindi mo nakasama ngayon. Ang tawing tutulong sa atin para malagpasan natin yung mga ganyang sitwasyon, alam mo kung ano? Magtiwala tayo na tapat ang Diyos. Dito sa passage na pinag-aralan natin, naglagay si Mateo ng isang talata patungkol dyan, doon sa verse 18. Sabi dyan, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat wala na sila. Anong context nitong verse na ito? Hinango yan sa Jeremiah 31:15 sa Old Testament. It's about the lamentation of Rachel for her children. Ano yung tinutukoy dyan ni Jeremiah? Yung exile ng mga Israelita sa foreign land na naglagay ng malalim na sugat sa puso ng mga ina nung panahon na yon. Particularly yung mga ina ng mga Hudyo. Imagine yung epekto na kinuha ang lahat, no?
at ipinatapon. Imagine mo yung naramdaman ng mga ina. So yun yung tinutukoy dito ni Jeremiah. Pero anong connection yan dun sa kwento patungkol kay Jesus? Di ba yun ang tatanong mo? Bakit sinama ni Mateo yun dyan? Ako, nakikita kong connection dito ay patungkol po dun sa nangyari sa verses 16 to 17. No? Yung pong pagtakas ni Jose patungkol sa pagtakas ni Jose at ni Maria kasama ang sanggol papunta sa Ehipto. Palagi ko yun ang connection nito eh. Ano? At ang sagot ni Jeremiah dyan, nandun sa verse 16 and 17 ng Jeremiah 31. Ang sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, itigil mo ang iyong tinig sa pag-iyak, in response dun sa verse 15, na keynote ni Matthew dito sa atin sa verse 18. Ang sabi ni Jeremiah, ganito ang sabi ng Panginoon, itigil mo ang iyong tinig sa pag-iyak at ang iyong mga mata sa pagluha sapagkat gagantimpalaan ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y babalik mula sa lupain ng kaaway. Anong sinasabi ng propeta dito? Tumigil ka na sa iyong pag-iyak at sa iyong kalungkutan sapagkat, sabi, merong deliverance and restoration. At ito ang magiging pag-asa sa kinabukasan. Sa totoo, may pinahintulutan ng Diyos na masakit na karanasan, maging sa bayan ng Israel, yung exile. Pero may restoration. Ganon din yung nangyari kay Jesus, di ba? Merong masakit na nangyari, 2 years old pababa ng mga batang lalaki pinapatay. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya parang pinatapon sa Egypt para hindi siya masaktan ni Herodes. Pero pag binasa mo yung mga susunod, chapter 2 verses 19 to 23 ng Matthew, bumalik din si Jesus mula sa Egypt. Hindi naman siya nanatili doon Hindi naman siya doon na nakatira permanently Bumalik ang Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga magulang para ipagpatuloy ang plano ng Diyos ng pagtubos. At alam natin, nung bumalik na ang Panginoong Jesucristo, tumira sila sa Nazareth at doon na siya lumaki. Diba? And from Nazareth, he started his ministry ng pangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. And eventually, alam natin, later on, ang Panginoong Jesucristo ay dinampot, nilitis, at naparusahan ng kamatayan sa krus. God promised this. At makikita mo mula Old Testament and New Testament, ang kamay ng Diyos, kumikilos siya sa bawat stages. At lahat ng sinabi niya nangyari. At wala po sa mga pinlano ng Diyos ang hindi natupad. Kahit si Satan. Di ba? Kahit si Satan, gumawa siya ng paraan para pigilan ang Panginoong Jesucristo. Si Satan ang nasa likod ni Herodes. Okay? Para pigilan na lumaki ang batang Jesus. Pero kahit na si Satanas, wala naman siyang kayang gawin para pigilan. Actually, hindi pa nga dumarating ang Panginoong Jesucristo, pinilit niya ng sirain yung lahi na pagmumulan ng Mesyas. Ang ginawa niya, mixed marriages, inintroduce niya sa Israel, idolatry, yung kanilang exile. Ito naman, sa panahon na ito ni Jesus, si Herodes, ginawa ni Satan yung lahat Pero wala pong makakapigil talaga sa Diyos Hindi pwedeng magbago ang plano ng Diyos. Kahit si Satan, hindi niya pwedeng baguhin ang plano ng Diyos. Niligtas ang batang Jesus. Tinakas, pero bumalik din siya. Kapagkat yun ang plano ng Diyos para sa Kanya. Ikalawa, patuloy, God's integrity is trustworthy. Kung ang Diyos ay hindi magbabago sa Kanyang integridad, dapat din natin siyang pagtiwalaan. Dapat din natin siyang paniwalaan. Alam niyo, maganda dito sa pinag-aaralan natin, 2 beses inulit ni Mateo ang mga salitang nakasulat sa verse 15 and 17. Doon sa verse 15, sabi, ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. And then verse 17, kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni propeta Jeremias. Anong point? Para patunayan na ang sinabi ng Diyos gagawin niya, sinulat niya sa Bible. Sa pamamagitan ng mga propeta.
Kung ano yung pinangako ng Diyos, tinupad niya. Kung ano yung sinabi niya sa pamamagitan ng propeta, ginawa niya. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin, trustworthy. Ang pinlano ng Diyos, tinupad niya. Ang pinangako ng Diyos, ginawa niya. Hindi lang siya basta nagsalita. Tinulat niya yung kanyang sinabi. Hindi na natin kailangan magtanong sa propeta kung ano sinabi ng Diyos. Bubuksan mo na lang yung Bible mo, di ba? Hindi na nga natin kailangan ng book form na Bible. Sa cellphone na natin, may Bible eh. Pwede mong tingnan doon, sinabi ba ng Diyos to? Pinangako ba ng Diyos to? Nandun lahat sa Bible eh. Diba? Ngayon may internet na tayo. Hindi mo maintindihan, pwede ka mag-search sa internet, no? Ano bang ibig sabihin ng mga verses na ito? Ang daming mga resources sa atin ngayon para magkaroon tayo ng faith sa sinabi ng Diyos. Maganda nga lang sana sa atin sa panahon na ito ng internet, smartphones, social media, gamitin natin ng tama, ano? Huwag nating sayangin yung technology, huwag nating sayangin yung access natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Gamitin natin para lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos. Gamitin natin para lalo nating ma-appreciate yung plano ng Diyos na kanyang tinupad. Yung plano niya na magligtas ng mga makasalanan. Kahit yung ating pagpunta sa church na katulad nito, kung saan nakikinig tayo sa pangaral ng salita ng Diyos, isa lang ang ibig niyang sabihin sa atin. Ako yung Diyos na nagsasalita, na hindi lang nagsasalita kundi gumagawa, at ang lahat ng ipinangako ko, na tinupad ko rin naman at tutuparin pa rin sa darating na panahon, sinulat ko sa pamamagitan ng Biblia para patunayan na gagawin niya ang kanyang ipinangako. Panalangin ko, sana sa ating lahat na nandito, makinabang tayo sa mga katotohanan na ito. Huwag tayong mabore, no, na ulit-ulit naman natin sinasabi yan. Napapakinggan yan. Alam ko na yan, no? Pinakamagandang response, talagang ma-experience natin kung ano yung ibig sabihin ng mga katotohanan na to. Maging Christian ka, kung hindi ka pa Christian. Diba? All of this sa pinag-uusapan natin. Magse-celebrate ka ng Christmas. Diba? Lahat ng yan pinahintulutan ng Diyos mangyari. Why? Para ang Panginoong Jesucristo maging tagapagligtas. Tagapagligtas nino? Nating mga makasalanan. Diba? Kaya ang question ligtas ka na nga ba? Ligtas na nga ba ako? Christian na nga ba ako? Nakikinabang ba ako sa pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kasaysayan na hindi siya namatay bilang toddler, kundi namatay siya sa krus bilang mature man, kapag siya yung Savior ng isang sinner na katulad ko. So sana maging Christian yung hindi pa Christian. Ano? At yung mga Christian, ma-appreciate natin ang ginawa ng Diyos na trustworthy, na sovereign, na walang naman na kasamaan, kalungkutan, ang pwedeng pumigil at magbago sa plano niya ng pagliligtas. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa napakagandang reminder na ito. Ito ay isa sa mga kasaysayang nakapalibot sa kapanganakan at pagkabata ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin, Panginoon, na sana ay makinabang kami sa mga katotohanan na ito. Huwag naming maliitin ang significance ng kasaysayan na ito. Hindi namin pwedeng lagpasan lagi ang kwento na ito. Sapagkat pinahintulutan mong mangyari ang mga bagay na ito para patunayan na ikaw ay Diyos na soberano at walang anumang kasamaan o kalungkutan na nararanasan ng mga tao sa mundo ang pwedeng magbago sa itinakda mo. At yun ay ang kaligtasan, katubusan ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Naway po'y maranasan ito ng mga hindi pa mananampalatayang nakikinig ngayon. Makita nila na ang kapanahunan ito hindi lang para ipagdiwang, kundi ang kapanahunan na ito ay panahon para mag-isip. Ang kapanahunan na ito ay panahon para magmuni-muni sa totoong kalagayan ng aming kaluluwa na mas mahalagang pinaghahandaan kaysa sa mga okasyon na lilipas. Kaya po, magligtas po kayo ng mga hindi pa mananampalataya. Ito po ang aming patuloy na hiling sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.